Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga sa mga kababayan, mga kaibigan. Sa aking pag-aalinlangan, sa kaso ni Mr. Francis Leo Marcos, wow, 2006 na kaso. Sabi nila, human trafficking. After 14 years, sabi nila, naglabasan daw yung mga nagko-complain. Galing, no? Pero, if you will analyze the person, Mr. Francis Leo Marcos, during the time when he is giving a good, like giving help as a good Samaritan into the starting from the optometry. Now, 2020, sabi ng NBI, maraming lumabas sa kaso ng human trafficking. Talaga lang. Dahil ba nababayaran yung mga tao? Dahil ba sa sobrang galit nyo kay Francis Leo Marcos? Hindi nyo binibigyan ng puwang para kunin ang tamang paraan upang usigin ang dapat usigin sa inyong kasong binabato kay Francis Leo Marcos? Di ba lahat ng gusto niyo pwede niyong gawin? Dahil kapag ako'y isang politika, binayaran kita, pwede na 10 o 15 babae lalabas dyan, ako ni-rape niyan, binayaran mo na 100,000. Ilagay niyo sa parehas ang batas. Sa akin lang pag-aanalisa, 2006, 14 years ago. Ngayon, nung naging famous si Mr. Francis Leo Marcos, binato nyo lahat ng klaseng kaso. Pinalabas nyo. Kaya kung gusto nyo talagang ipitin yung tao, meron kayong paraan. Pero kung ang kakasuhan ninyo malaking tao na kayo pwedeng subuan ng pera sa pagmumukha ninyo, madali lang gumawa din ng paraan. Pero, dahil dito sa kaso ni Mr. Francis Leo Marcos, sigurado, merong nasa likod niyan. Tayo na, 2006, 14 years ago. Kung mga nagsasabi dyan na na-rape, meron ba kayong semen na sample na talagang ilalagay na ipapa-DNA test para malaman na si Mr. Francis Leo Marcos ang gumawa noon from 14 years ago? I don't think so. There is the statute of limitation for the time being of the case is complained. Ngayon lalabas 14 years ago dahil binayaran ninyo? Wow! Ganun ba yun? Pero kinakailangan. I would like to try to support Francis Leo Marcos to hire international lawyer so that maging parehas ang paglilitis. Dahil nakikita ko hindi kayo parehas ang batas. Dahil kung sino man ang abogado na hahawak kay Francis Leo Marcos, pwede nyo silang pigilan to fight and debate the case. Because 2006 case, that is a 14 years ago. Sasabihin nyo, ngayon lang lumabas ang mga nagko-complain. That is ridiculous. Bakit? Binayaran nyo para lumabas yung mga taong yon? At meron ba kayo? Yun ang tanong ko sa inyo. Which is the one of the rape case. The rape case to be the evidence, the semens, to all, not the hearsay, not the words. File a case against me, your words against me. There's no case.
the rape, you have to have a sample of everything, the all evidence. So we may need to hire the international lawyer para maging parehas ang laban. Hindi yung kinokondenan nyo, yung mga counsel ni Mr. Francis Leo Marcos. Hindi ako nagbibintang, pero opinion ko lamang yan. Hindi ako kampi kay Francis Leo Marcos, pero kinokondenan ninyo ang malayang pagtatanggol sa taong nangangailangan ng kanyang karapatan. Binato nyo lahat ng kaso laban sa kanya. From 2006, ngayon lang lalabas, mga gunggong kayo. Ang batas na inyong pinaiiral ay bayaran kayo ng mga tao sa gobyerno. Hindi ko alam kung sinong mga nasa likuran ninyo. Dahil 2006, 14 years ago, I can't believe, rape case. Ilabas nyo ngayon yung lahat na balahibo, lahat ng semen or whatsoever you can get to this person of this woman. Kung maipakita ninyo na meron DNA test into this particular case of rape for Mr. Francis Leo Marcos, I will salute you. 14 years. There is a statute of limitation. If there is no findings of evidence, if you did not caught him in the act, it's only the hearsay. Everybody can file a complaint. Dahil alam nyo na maraming pera, sasabihin nyo ninakaw, ipakita nyo yung ebidensya, maraming lumalabas, nagkakaso ng estapa, siyempre lalabas yan. Magkano bayad nila? Magkano bayad nila? Yun lang gusto kong malaman. Magkano ang bayad nila? Ha? Tsaka yung mga tao dyan, huwag ninyong kondenahin yung mga opinion ng iba. Hindi ko kayo kinokondena ang inyong mga opinion. Kung mali ang opinion nyo na yan eh. Hindi ko kayo pipigilan kay masama o mabuti ang inyong opinion. That's your opinion. This is a freedom of speech. You have the privilege. Everything you like to say, it is your privilege and it's your freedom. That's why we have a constitutional law of freedom of speech and freedom of expression. But I think, as per my analysis of this case of rape, I'm trying to support Mr. Francis Leo Marcos into this case. I would like to hire the international lawyer so that maging patas ang laban. Dito sa Amerika, patas ang laban. Diyan sa Pilipinas, bayaran. Para lang hindi nyo maipaglaban yung tamang karapatang pantao para kay Mr. Francis Leo Marcos. Litisin ninyo ng tamang pamamaraan ng paglilitis. Ipakita ninyo kung merong hibla ng buhok o merong Siemens na talagang na-rape si Mr. Francis Leo Marcos. Pero kung yan ay sabi lamang at walang ebidensya kayong nakuha, that is baseless case. Kung wala kayong ebidensyang nakuha, human trafficking, lumabas 14 years ago. Bakit? Magkano binayad sa kanila? Magkano? Binayaran ba yung mga babaeng lumabas? Totoo ba yon? Tawagan ninyo yung Cyprus. Tingnan nyo lahat ng mga to gather all the evidence from their flight going to and came from. And who is the employer who went. And make it sure if Mr. Francis Leo Marcos has the recruitment agency during that time. Pakita ninyo rin. Ngayon, nag-umpisa kayo magsalita sa himpapawid publicly. You already violated the law of the private information of Mr. Francis Leo Marcos. That is against the law. That is, you violated the law. You are in the government sector. Pero ngayon, binato nyo sa lahat ng kaso because social class, cybercrime. I am with that. Cybercrime is like without any permission, showing the house there into their neighborhood. That is a misdemeanor. That is a misdemeanor of cybercrime. Ngayon, kung mga galit sila sa taong yan, siyempre mayayaman sila, siyempre may patong. Di ba? Ganun naman dyan sa Pilipinas eh. Patungan lang ng pera. Kung meron kang halagang pera, supalpala mo ng pera, huwag kayong tumanggi. Pilipinas yan eh.
Kaya dyan ang corruption dapat mawala. Maging parehas kayo. Siyempre, ang mahirap pwede mag-hire ng abogado from the public defender. Pero pagka yung public defender, oy, padrino, pakulong natin yan, masamang tao yan. Pero walang nagawa ng mali yan. Kaya maraming napupunta sa death sentence dahil sa mga maling paglilitis na mga nasabing abogado. Kaya nga, abogado has a very good higher education. But, studying the law, the right can be wrong, the wrong can be right. That is the way it is. That is the way it is of the law. That is the way it is. The law can be, the wrong can be right and the right can be wrong. And now, kawawang Mr. Francis Leo Marcos, yung mga counsel nila, hindi makapagsalita dahil natatakot sila, di ba? Palabasin natin ganon. This is my opinion. This is my privilege to speak what is my opinion. At kung may problema kayo sa opinion ko, so be it. Each and every one of us has an opinion to express because we are under the Constitution of freedom of speech. Ngayon, I am just expressing what is behind it. Diba? Para hindi makalabas si Mr. Francis Leo Marcos, papatungan nyo ng kaso eto, kaso niya dito, kaso niya doon. The cybercrime is only a misdemeanor unless that he killed someone. It was showed in the computer technology. It's still bailable. But now, sinasabi ninyo the estapa, pinalabas yung mga tao, litisin ninyo yung tao. Ipakita nyo lahat that the paperwork, all the information of all the findings, information. Tsaka, yung mga tao dyan, vloggers sa YouTube, huwag nyong awayin yung mga supporters ni Mr. Francis Leo Marcos dahil sila yung mga taong may puso. Huwag niyong pigilan kung anong gusto nilang gawin. Tulad dito sa mga vloggers, sasabihin ninyo, bawal yung ginagawa nila. Nobody can dictate someone to do whatever they want into the social media. As long as they're following what is the guidelines. If they don't violate the community guidelines of YouTube or the Facebook, no one, unless na may power kayo, nabayaran nyo dahil galit kayo. Yan naman ang ugaling Pilipino. Oh, inggit ako kay David Oh, inggit ako sa kanya, papatay ko yan. Di ba? Ganon yan. Ganon din yan. Oh, ayaw ko yung Francis Leo Marcos, mayabang. Kulong yan. Oh, magkano ba to? Bigyan kita na 1 milyon. Ganon lang yan And kung ayaw mo yung sinasabi ko, so be it. Okay? Ganon yan, wala kayong patas na laban. Sabi ko nga sa inyo, I'm not in the side of Francis Leo Marcos, pero yung ginagawa nyo sa tao, pinagpatong-patong nyo ang kaso para hindi sa makalabas. 14 years ago, sasabihin nyo may rape case. Meron ba kayong ebidensya ng Siemens? Meron ba kayong ebidensya? The all evidence should be put together and go to the DNA. At kung hindi rin kayo naniniwalang Marcos yan, ipa-DNA nyo si Ferdinand Marcos or ipa-DNA ninyo si Pacifico Marcos, ipa-DNA nyo yung kanyang ina, ipa-DNA ninyo si Francis Leo Marcos. Tapos ang usapan, kung naniniwala kayo sa teknolohiya, DNA is the answer. Kung hindi kayo naniniwala Francis Leo Marcos yan. So, may kasalanan din ang batas kung bakit siya nakakuha ng pasaporte. Bakit hindi ninyo inimbestigahan nung una pa man? Oh, saka kung meron siyang document that is processed into the judge, into the court, that he would like to change his name, that is legal. Yeah, just look all the documents.
Kasi wala siyang maipapakita kasi kinondemnan nyo siya eh. Kinondemn ninyo siya. Tapos, i-chismis ninyo, oh, hindi kanya yung bahay na yun, hindi kanya yung coaching yun eh. Pakita niyo yung papeles, sinimulan na ninyo eh. Sinimulan na ninyong i-chismis. Bakit hindi ninyo i-chismis na ang bait ni Mr. Francis Leo Marcos, ang daming natulungan, nabigyan ng salmin? Oh, ayun na i-chismis ninyo. Ay, chinichismis ninyo, puro kasamaan ng tao. Dahil, galit kayo sa kanya. Dahil mas mayabang siya kaysa sa inyo. Kung hindi nyo kaya yung kanyang kayabangan, tumahimik na lang kayo. Mas gusto ko pa yung taong mayabang na nakakatulong kaysa mga taong bayaran. Di ba? Mas gugustuhin ko pa yung taong tumutulong kaysa taong bayaran. Siyempre. Di ba? Wala akong binibintangan sa inyo. Opinion ko lang yan. Wala akong binibintangan kung kayo'y nabayaran. Pero ang sistema ng ating batas, pwedeng baguhin. Ang tama pwedeng maging mali, ang mali pwedeng maging tama, pero para sa akin, gusto ko yung tama ay tama. 14 years ago, sasabihin ninyo mayroong rape case. Hearsay, 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 hearsay. No evidence, no evidence, no evidence. Pakita ninyo yung ebidensya. Idaan nyo sa proseso, sa paglilitis. Kung hindi mo nilitis ang isang nasasakdal, hindi pa siya isang nasasakdal na kriminal. Tagalog po yan. Kung hindi dumaan sa paglilitis ang tao na inyong isinasakdal, hindi ko maintindihan. Kaya mas maganda nga ito kasi yung inggit, yung ego ng mga mayayaman tao kasi, o mayaman sila, hindi ko alam, hindi ko sinasabi kung sino, wala akong babanggiting pangalan, pero ito in general sa Pilipinas, kung mayaman ka, ikaw ang bida. Pero ginawa lang naman ni Mr. Francis Leo Marcos, tumulong, hinamong niya ang mga mayayaman. Okay, mali yun. So be it. There is always a warning. Warning, warning, warning. If that is the offense, is a misdemeanor offense. Amen. Kaya nga uulitin ko uli. Ang kaso, bumibigat dahil nakokondena ang karapatan ng nasasakdal. Huwag niyong ikondena yung karapatan ng nasasakdal. Kaya ako, ang puso ko na kay Mr. Francis Leo Marcos, tawagin niyo na akong gago, tawagin na niya akong idiot, tawagin niyo ako stupido, pero ibabalik ko sa inyo yan. 14 years ago, sasabihin niyo may rape cases. Rape cases. More than one yon. More than one. When you say rape cases, ipakita niyo lahat, the vaginal semen, the vaginal semen of the woman, the vaginal semen, ipa-examine ninyo kung totoong ni-rape ni Mr. Francis Leo Marcos. At kung yan ay napatunayan sa korte at mayroong verdict na siya ay convicted, maniniwala ako. Pero kung sasabihin nyo, oh, may rape case, hearsay. Huwag naman kayo maging demonyo sa batas. Maging parehas kayo. Aminin nyo sino nasa likod ninyo. Maging patas kayo. Kung mo ba naubos na ni Mr. Francis Leo Marcos yung pera niya sa pamimigay, sa mahihirap, sasabihin nyo galing sa pagnanakaw, meron ba kayong ebidensya? Yun na nga sinasabi ko. Before you say anything, may ebidensya ka muna dapat. Mga punyemas kayo. Sabi ko sa inyo, batas na babayaran dyan. Hindi parehas. Batas na babayaran. What kind of judiciary system? Same anyo. Wala akong binabanggit na pangalan. Pero, sasabihin ko sa inyo, something going on into the case of Mr. Francis Leo Marcos.
14 years ago. Marami daw lumabas daw. Marami daw lumabas. Marami daw lumabas. Daw. It meant to say, salita nila. Ipakita lahat ng ebidensya. At litisin yung tao. Bigyan siya ng karapatan. Yung kanyang manananggol. Ako naman natatawa sa mga tagapagtanggol ni Mr. Francis Leo Marcos. Takot ba kayo? Takot ba kayo sa kalaban ni Mr. Francis Leo Marcos? I would like to hire the international lawyer so that maging patas ang laban. Kahit isang kriminal may karapatan, pero hindi ko siya pwedeng tawaging kriminal dahil there is no verdict from the jury or from the process of the trial. You cannot convict the person hearsay. Please, kung gusto ninyo akong ikulong nyo, ilabas yun si Mr. Francis Leo Marcos para maipaglaban niya ang kanyang sarili sa kanyang hinaharap na kasong sinasabi ninyo. Ikulong ninyo ako. Ako ang papalit dyan sa NBI. At sasagutin ko lahat ng inyong mga katanungan. Kung ano man ang gusto nyong itanong by law, in each every category of law, I will answer you each every question you may have. Aminin ninyo, 14 years ago, hindi nyo inabala ang tao. Pero ngayon, nung siya ay nagkameron ng 1 million followers, saka kayo lumabas. Magkano binayad sa mga lumabas? Magkano ang binayad sa mga lumabas? May rape daw. May estapa daw. Magkano bayad nila? Tsaka yung mga tao dyan, lalo ka na, Mr. DJ News, wala akong pakialam sa iyo dyan sa Canada. Huwag mong pipigilan ang mga vloggers ni Francis Leo Marcos. Kahit sino sa inyo, wala kayong karapatan na pigilan ang sino man. You are a dictator kung gagawin mo yan. Kung hindi sila lumabag sa batas ng community standard of the YouTube and the Facebook social media, wala kayong karapatang magsabi, mangyapak ng inyong kapwa-tao. Tandaan ninyo, mga Pilipino tayo, dapat tayo ay magkakaunawaan. Kahit saan bansa, may mga kriminal, pero kung mapapatunayan. Pero just, ayusin nyo muna yung batas dyan. Dahil sabi ko nga sa inyo, alam ko, ang ugaling Pilipino, kapag ikaw'y na-engage sa isang tao, ikaw'y ma-influensya, magkanong halaga, pwedeng bayaran. Pwedeng bayaran. Di ba? Pwedeng bayaran. Aminin. Aminin. Dahil, ulitin ko uli, 14 years ago, sinabi ninyo, rape cases. Rape cases is more than one. Prove it. Prove it. Prove it. I-prove muna ninyo bago ninyo ipangalandakan. Kaya binabalaan ko uli ang si Erwin Tulfo, Percy Lapid, Deo Macalma. Men, mga punyemas kayo, mga inutil kayo. Kung gusto nyo kayo respetuhin ng kapwa ninyo, lumagay kayo sa ayos. Tsaka yung mga taong galit kay Francis Leo Marcos, wala akong pakialam. Opinion ninyo, that is your opinion, that is the privilege of each and everyone to express your opinion, whatever you may have, good or bad. It is always acceptable. Hindi ako nangaaway, sinasabi ko lang kung ano yung aking opinion. Batas Pilipinas, nababayaran. Di ba?
Aminin. Mabigat na akusa, sasabihin nyo sa akin, opinion ko yan. Hindi ko inaakusahan. Opinion ko. Bakit? Inyong pag-isipan, yung mga taong nakakaalam ng batas, 14 years ago, the case 2006, mahigit na 1 dekada, rape cases, sabi nila, hearsay, hearsay, hearsay. Di ba? So, parang nakikita ko, idaan natin sa Biblia, si Mr. Francis Leo Marcos parang si Panginoong Hesukristo. Pinipilit pa amin ang kasalanan kahit di niya kasalanan. Tingnan niyo ang aking mata. Kung kayo'y galit sa akin, pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Dahil ako, wala akong pag-iimbot na masama sa aking kapwa. Gusto ko lang malinawan ang mga nangyayaring hindi naman dapat mag-isip ako ng ganito, pero sa nakikita ko, pinagkakaisahan ninyo ang walang kalaban-laban si Mr. Francis Leo Marcos. Laging sinasabi nyo, puro kasamaan. Meron tayong paglilitis sa hukuman. At sasabihin ko uli, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Ikalap ninyo ang buong ebidensya, DNA test to prove if Mr. Francis Leo Marcos is the real Marcos. DNA test. Kahit patay ng isang tao, pwede mo siyang i-DNA. Kung hindi pumayag ang Marcos, problema nila yon. Di ba? There is always a DNA. Ako, if I would like to claim I'm a Donald Trump, I could do so. But they have to do the DNA test to me to prove it. Pero bakit ninyo magawa? Bakit ninyo pag-usapan? The DNA test to be performed to make it sure para matapos na tong ating mga pangkaisipan natin na kung ano-ano. Tsaka, hindi ko maintindihan. Pinagpapatong-patong niyo yung kaso ni Mr. Francis Leo Marcos. Dahil marami daw lumabas 14 years ago. Wow, ang galing ninyo. Sino ang namigay ng pera? Sana yung mga pinamimigay yung pera, itulong ninyo sa mga nangangailangan. Ako, kahit ba sino magalit sa akin dyan, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Karapatan pantao ang aking ipinaliliwanag at this is my freedom of speech to say so. Kaya kung kayo ay galit sa akin, sabi ko sa inyo, wala akong magagawa. Huwag ninyong pairalin na kayo ay maging isang bayaran. Dahil kawawa naman ang mga nasasakdal na walang kasalanan. Dapat tayo, malalo na yung mga vloggers, wala rin akong pakialam sa mga inyong anti-FLM. Lahat tayo, may kanya-kanyang opinion. Magbigay kayo ng opinion ninyo. Okay lang. Pero wag naman kayong magmumura sa inyong kapwa vloggers ng ganito. Wag kayong mag-akusa ako. Hindi ako nagmumura, pero punyemas. Punyemas, anak ng teteng. Hindi mura yan. That is my expression. To deliver the message. When I delivering the message, and if you don't get my message, if you think my message is nonsense, so be it. But at least, this is my opinion, how to deliver the message. And if you don't agree what is the message I deliver, it will be up to you. But naniniwala ako na kinokondena ninyo ang karapatan pantao, isinasakdal ninyo ang hindi naman karapat dapat masakdal. Dahil bakit?
inggit kayo sa kabutihang ginagawa ng isang tao. Dahil kung sa totoo lang, kung inyong mamamasdan at mamamasid lahat ng video ni Mr. Francis Leo Marcos, kung alam niya talagang meron siyang kaso, bakit lumaladlad siya? Nandiyan. Bakit hindi lumabas noong 2010? Noong 2010, bakit hindi lumabas yung mga nagre-reklamo na ni-rape siya? Sasabihin nyo natakot? That is maling katuwiran. Abogado ka pa naman.